sige, dahil nga DDS yung mga pinag-uusapan natin. 'Di ba po sila yung mga may hilig na, "Oh, Bongbong Marcos resign." Sila yung may mga gano'n, eh. "Oh, umalis ka na sa posisyon, Marcos." Ayan, yung mga kagaya nila Amy Marcos na puros ho paninira, mga bossing. Eto naman, samahan naman po ito nung mga, um, yung yung mga militar o yung mga ano ano 'to, yung mga retired mga bossing, samahan naman po ng mga retired yung nagpupumilit na magkaroon ng military junta, mga bossing. O, 'di ba? Sabi ni Mark Alfred Ocaña, wala na po bang Big Five? Meron pa, sir. No, hindi lang tayo nakaka-attend kasi baliktad ang oras natin. Biruin mo, yung Big Five mag-uumpisa alas 4, alas 5, eh alas 3 na madaling araw sa akin 'yon. O game, eto para to sa mga DDS na umaasa na sasamahan sila ng AFP, Armed Forces of the Philippines. Ako ho, mga kababayan, yung pong sa INC, no? Sensya na mga INC doon sa nakita ko at napanood ko. Sensya na kung ito masasabi ko. Political rally eh. 'Di ba? Political rally na talagang merong paninira sa Pangulo eh. Ngayon, kung titingnan ho natin mga kababayan, itinatanggi ng INC. Oy, wala kaming kinalaman, hindi namin alam kung ano yung pinagsasabi ni Amy Marcos doon. No, ganun ho eh. Itinatanggi ho nila mga boss. Ngayon, si Malu Tequia. Oh, ang ganda na ng pronunciation ko. Ang pagkaka-pronounce ko doon kay Malu Tequia, Archie Beroya, nandiyan ka pala ha. Oh, inilaglag sila. Oo, alam ng mga konsensya. Ulitin ko Sabi ni Corina Sanchez, tingin mo ba alam ng INC yung mga pinag-uusapan? Sagot ni Malu Tequia. Oo, alam ng INC yun. Hindi naman bibigyan yan ng pwesto o hindi naman yan bibigyan ng oras doon sa rally kung hindi nila alam yan. Nagkaigi nga di ba? Hindi yun yung eksaktong sinabi mo mga kababayan pero ganun ho yung kahulugan. Oo, alam ng INC yan. Di ba? Alam ng INC yan. Ganun daw. Nagkakalaglagan ho, mga bossing. Sabi ni Ma'am Delia Rosario, gayang-gaya mo si Malu. Parehas ba? Hindi, parang papababuyin mo lang yung ano mo. Oo, alam ng INC yan. Ganon. Muling iginiit at bago ko basahin, at ang tingin ko dito, mga kababayan, ay naghihintay sila noong may sasama sa kanilang kapulisan, may sasama sa kanilang AFP, kaso wala, tablado mga boss. No? Kaya, sabi, sige, 2 days na lang. Sige, tapos na to. Huwag na nating ituloy. Bakit? Kapag tinuloy natin, pagod lang yung pangatlong araw eh. No? Tingnan mo, parang wala namang kapag pag-asa na mahimok natin si General Bronner. Tingin ko, ganyan ho yung mga usapan niya. Sige, pagod na yung mga tao, stop na tayo. Walang kakahinatnan. Sabi ni Mark Alfred, humihina na si PBBM dahil wala na ang the big five. Hindi, buo pa magkakausap kami sa GC muling iginiit ng Armed Forces of the Philippines na mananatili silang tapat sa konstitusyon. Ito ay sa gitna ng pagsusulong ng civilian military junta ng ilang individual dahil sa mga nagaganap na katiwalian daw po sa flood control project na magreresulta sa reset sa pamumuno ng pamahalan. At ito pa, meron mga kumakalat, no, na ang gusto nga daw gawin na caretaker ay si Ramon Ang. Sabi naman ni Ramon Ang, wala siyang plano diyan. Di ba? Ngayon, nanggagala ito yung mga DDS, mga kababayan. Bakit si Ramon Ang? Nandito naman ang Vice Presidente. Nunto ko, akala mo naman talagang may mangyayaring pagbaba ni Pangulong Bongbong Marcos no? Naggagalit sila. Bakit yan? No? Bakit yan ang gagawin? Si Vice Presidente, nandito. Sabi, hindi ka in sa mga vlogger ni PBBM kaya akala mo wala na. Sabi ni Ma'am Linda de la Vega. Sa isinasagawang press briefing sa Camp Aguinaldo nitong Martes, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Margaret Padilla na wala silang namomonitor na junta
o anumang pag-aaklas. Wala naman ho, kasi pambobo naman po yung mga ginagawa o yung dahilan ng mga DDS, eh, 'no? Panay lang ho, pampe-fake news mga kababayan. Eh, yan pong mga men in uniform, mga bossing, nakapagtapos, nakapag-aral, alam nila umanalisa ng mga sitwasyon ho. 'No, kaya hindi nila basta-basta lang, mapapasama diyaan sa mga ganyan. Nakikita nila, ikaw na nga lang, eh, sasabihin mo si Bongbong Marcos ang pasimuno o si Bongbong Marcos ang mastermind nito. Samantalang eto, kitang-kita ho natin lahat mga kababayan na talagang kay Pangulong Bongbong Marcos nag-umpisa yung mga investigasyon. O 'di ba, ta's papalabasin ng mga DDS hindi ko maintindihan sila, 'no? 'Pag tinanong ko naman, "Ano ba nasasabi mo at ano ba ang tumatakbo sa isip mo at bakit si Bongbong Marcos ang sinasabi mong mastermind niyan?" Ang sasabihin lang ho sa akin mga kababayan, eh, sige yung pag-iimbestiga niya, para matakpan siya. Anak ng tokwa. Mga bossing, kunyari ako, 'no, ako yung gumagawa ng mga ghost project. Ako yung mga nagpapakalat ng mga ghost project. Kuha ako ng kuha ng proyekto, tapos wala akong gagawing proyekto. Tingin niyo po ba, bibigyan ko kayo ng nikatiting na pag-asa para mapag-usapan yung mga proyektong mga ghost? No, kasi kung paiimbestigahan ni Pangulong Bongbong Marcos yan, mga kababayan, at siya naman pala ang pasimuno ng lahat ng ganyan, hindi po malayong mahagip siya niyan, 'di ba? Tingnan niyo yung sa mga Duterte, naku, mga DDS na naman. Eto, 'no, um, i-example ko lang po ito, laban kontra sa ipinagbabawal na gamot. Kailangan hindi ko mabanggit 'yun, kasi si YouTube ang ngayon, ang higpit ni YouTube, laban kontra ipinagbabawal na gamot. Ngayon ho mga kababayan, kung maalala niyo yung ipinagyayabang, pinagmamalaki ni Bongo, ang sinasabi niya, 500,000 pagbuhay, 'no? Pero kapagka patay yan, 1,000,000. Pero kapagka nanlaban yan, 2,000,000. Ngayon, parang sinasabi mo dun sa mga kapulisan na mas malaki makukuha nyo kapagka yan pinalabas nyo na nanlaban. Mas malaki makukuha nyo 'pag patay yan kaysa buhay. Ako hindi ko ho gano'n ang gagawin. Kung talagang gusto kong matukoy yung mga malalaking tao diyaan sa, ipinagbabawal na gamot, ang babaliktarin ko ho yan. Kung legal ho yung pagbibigay ng reward, babaliktarin ko yan. Ang gagawin ko ho mga kababayan, kapagka yan naiuwi nyo o naioblo nyo, 2,000,000 ang makukuha nyo.